So dagdag ko lang paano ba magbayad ng estate tax? Number one, kailangan muna nating i-determine ano ba yung deceased, ano ba yung decedent? Resident citizen, resident alien? Kasi po kapag meron po yung situs of taxation, kapag resident citizen, within the Philippines and without kasama yon. Kapag non-resident alien naman, yun lang property na nandito sa Pilipinas. So, meron pong specific RDO para po sa mga ganyan. Dito po yan sa RDO 39. Next, kailangan nating makulate yung kanyang proof ng mga properties registered under the name of the decedent. Kasi merong kasing nangyayari na akala nila namatay yung kanilang kapatid, may dalawang anak, nawala, parang na-bypass yung dalawang anak. Yung mga kapatid, nung namatay, sila yung kanya-kanyang hilahan ng mga properties. May lumalabas na may utang dito, may utang doon. Ako, nagkagulo na. So, kailangan ding ma-determine sino ba yung legitimate or yung tagapagmana noong decedent. Ano ba yung mga properties na dapat i-declared? Halimbawa, real properties, yung mga bahay, yung mga lupa, mga ganyan. And then, personal property, kasama po dyan yung painting, aside po sa alahas. Kasama din po yung cash. Yan po yung personal property. Cars, kasama din po yan as personal property. So, before tayo magbayad ng estate tax, we need to determine the valuation. Ano ba yung valuation ng property? Valuation ng property is at the time of death. So, katatapos lang actually ng estate tax amnesty last year, marami pang humahabol kasi bakit? Marami ang hindi nakakaalam paano mag-compute, paano mag-file, at paano rin bayaran. So, siguro, Brother Bear, mag-set na tayo ng podcast about estate settlement, paano ba i-settle yung property under the name of the deceased. Ayun. At sino-sino ba yung mga tagapagmana? Ayun. Yan, mahabang usapan talaga yan. Mukhang isang oras, isang topic lang, kapartner Crash, kapartner Randy, ano? Ay, hindi lang po lang isang oras mo dyan. Naku po, parang ano no, kaya nga nandyan din kayo talaga na para yung bang masasummarize ninyo at ano yung pinaka-importante mo na maintindihan. Kaya siguro ay nandito kayo sa program at may mga discussion na kailangan mas madaling maintindihan ng ating mga kasangbahay.